Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay June 15, 2025. At ang oras ay 8:19 a.m. Okay, purin nagsugo, hindi ang mga sinugo. This is the very important message, no? Actually, maaga ang meeting. Okay. Anyway, mabuhay, Marika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa, ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay, hindi ko na to patatagalin. Actually, maaga ang meeting, no? May mga bagay talaga. Kaya si Lady Main, ganito lang to. Pero, oh my God, maraming mga ginagawa. Ayan. So, kaano ko lang, pangatapos yung kape ko. Okay. Hindi ko na to patatagalin, no? Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid. Ayan, na tumutulong at nanalangin sa ating mga ginagawa. Okay. Mga mahal na kapatid, ang dami na ng daming pangyayari. No? So, ngayon, patuloy ang kaguluhan sa ibang bansa. Okay. Alam nyo, ito actually kagahapon nag-live ako. Alam niyo yan, regarding dito sa mga bagay-bagay. Okay, ito na lang. Kasi, masyado ng, marami na tayong naririnig na tungkol dito sa mga bagay-bagay na ito ay nakapagpagulo sa buhay ng ating mga kapatid. Okay. Sinabi ko na sa inyo noon pa, no? Mahirap kasing kasi si Istubilibang tao, pero tayo hangga't maaari nandun pa rin yung paalala natin sa kanila. Okay, this is it. Lahat wala akong ititira. Lahat ng mga organisasyon, mga foundation, akala nyo kasi marami nagtatanong bakit naglalipana pa rin, no? Mga sinasabing, alam nyo na, kayo na mismo magsasabi. Huwag kayong magtaka, no? Kung isa sa mga araw na ito, wala akong iwanan, mga founder ng mga organisasyon, mga leader, pati leader, ay damay-damay ito kasi nagiging accessories of the crime ito. Bantay lang kayo kasi magugulat kayo na okay? Baka kakanta kayo, di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Okay, ito ay dapat hindi ko to i-broadcast sa inyo, pero naaawa pa rin ako sa mga leaders na wala namang ibang hangad kung hindi makatulong lang din sa sinasabing humanitarian. Pero ang nangyari kasi hindi na humanitarian ang nangyari kung hindi iba na. So kung sa ibang bansa nangyari na ang mga like America, ngayon sa Japan nag-umpisa na, wag rin kayong magtaka kung dito sa Pilipinas ay mangyayari din yan. Kaya kung may mga kamag-anak kayong mga ng foreigner, no? Nyo na, advance nyo na, no? Kailangan, mga mahal kong kapatid, umaga pa lang, gabi pa lang, alam niyo yung sinasabi na pinapasa Diyos namin lahat ng bagay, na doon tayo, pero nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kailangan pa rin natin ang mga magkaroon tayo ng mga preparation sa mga mangyayari at sa mga magaganap. Lalo na may mga maliliit na bata, kailangan advance lagi ang mga utak ninyo. Okay. Meron ako i-remind sa inyo. Tingnan nyo yung nangyari sa impacts na yan. May nangyari ba? Yung ipagpilitan na naman ng vaccine. Alam nyo, tayo lagi tayong nakasubaybay. Kaya si Lady Min, minsan maraming tumatawag, pasensya na kayo kung hindi agad kayo nasasagot, pasensya na kung hindi kayo agad nare-reply, no? Kasi nga
katulad ngayon, maaga pa lang. Actually, kaninang umaga, 2:00 ng madaling araw kami natulog, no? May mga bagay kasi na alam nyo na, no? So, gising kami, so umaga pa lang, meeting na, no? Dahil nga, may mga bagay tayong dapat i-focus, okay? Una, di ba, sabi ko sa inyo, magkaroon ng yan. Umpisa na to. Alam ninyo, nagbahagi ako sa inyo nakaraan, no? Sana lang sa mga makakaranas ng mga pagsubok, dalangin ko pa rin na malagpasan ninyo, no? Ang mga pagsubok na yan. Ang maihabilin ko lang sa inyo, huwag kayong magsawang gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa. Sa kabila ng may mga tao na pilit kayong hinihila pababa, no? Pangalawa, itong about sa school, okay? Maraming pagbabago, bantayan nyo lagi mga anak ninyo. Maraming pagbabago, okay? Biglaan ito, may mga pagbabago sa kaganapan sa eskwelahan, no? Mga schools, mababalitaan nyo to. Bakit may mga paaralan na tila baga ang mga estudyante ay biglang parang mga nangasapian, bigla na lang mangingisay, no? Bantay kayo mga teachers, no? Itong mga senaryo nito, binibigay ko sa inyo ng advance para makapaganda kayo. Hindi po ito pananakot, hindi po ito para ma-amaze kayo sa akin, no? Bilang pinagkalooban tayo ng karunungan ng Panginoon, at least advance ko nang ibinibigay sa inyo. Uulitin ko, mga schools, hindi ko kayo binabother ng utak, ha? Maraming magaganap na biglaan ng mga estudyante na tila baga bigla na lang mga nangingisay. Buti lang sana kung isa is ito, sabay-sabay to, no? So, watch out kayo mga teachers, ha? Kaya baka ma-surprise kayo ba? Okay? Okay. Pangatlo, okay. Nagkaroon tayo ng political crisis. Okay. Mas magkaroon ng political crisis itong taon na ito. Grabe. This is a political crisis na talagang fight kung fight, no? Ito yung political crisis na parang kaya mahal na PBBM, kailangan mapaghandaan mo ito. Mayroong malaking kaganapan sa ngalan ng politika. Isang kaganapan na mas lalong magpapalala sa sitwasyon, kaya nga political crisis. Okay? Mahal na PBBM, paghandaan mo ito kasi hindi ko lang maintindihan sa ibang tao bakit lahat ng mangyayari sa paligid is halos sa iyo ibinibintang. Okay? So, malaking epekto ito sa buong sangkatauhan. Okay? Pangatlo, okay, mga mahal kong kapatid, matuto tayong, kung dati yung mga bagay-bagay na hindi pinahalagahan, matuto po kayong magpahalaga sa mga pinakamaliliit na bagay. Like for example, lalo na sa Metro Maynila, okay? Lalo na sa Metro Maynila, dahil hindi katulad dito sa probinsya, pag maubusan ka ng gas is merong mga kahoy. Actually, kami ay nagkakahoy kami sa bahay, no? Diyan sa Maynila, no? Magkaroon po this year ng problemang malaki about dito sa gas, no? So, matuto kayong magsinop ng mga bagay-bagay. Ito, in advance ko itong binibigay sa inyo. Wala akong masama kung kayo po ay makikinig at gagawin ang mga bagay-bagay bilang paghahanda. Okay? Ito nga, advance kong ibinibigay sa inyo. Okay? Magkaroon ho tayo ng malaking problema about sa gas, no? So, pang-apat, okay, doon sa, ito ha, mga nagko-commodities.
kapag mayroong magpakilala sa inyo na galing sila ng tauhan sila ni Donald Trump, no? Kisyuhudang ganito, hanapan nyo po sila ng authority. At hindi naman po ibig sabihin na may ipapakita sila sa inyo, ay maniniwala agad kayo. I-verify nyo po yan. Okay? Kasi ang nangyari kasi ngayon, no? Ginagamit na rin si Donald Trump yung iba, pero meron talaga na mga grupo nandito sa atin, ito yung pinakamasakit mga kapwa Pilipino, naturingan mga kapwa Pilipino kuno, no? About po sa mga items, no? Marami pong kaganapan, no? Pinapahamak ninyo ang kapwa ninyo Pilipino, mas pinagsisilbihan ninyo ang mga nakakurbata, mga banyaga, no? About sa commodities, no? Tapos, ano pa naman kayo? Akala niyo naman mga asayer kayo. Akala niyo man kayo ay mga license, no? Kasi kung sino man po ang nakaka-encounter na nagsasabi na sila ay mga taga-Interpol, sila ay mga tawag nito, sila ay ni Donald Trump. Yung iba nga, pati kung tutusin, pati nga sa presidente, di ba? Ginagamit nga, di ba? Hanapan nyo ng authority. At that authority, at kung mayroon sila ipapakita sa inyo, hindi po ibig sabihin na yun. Kung hindi, i-verify nyo po yun. Mas lalo hong lumalaganap ang kalakaran ng kasindikatuhan. Okay. Mahal na PNP chief. Okay. General Torre, may panawagan ako sa iyo, okay? Hindi lang ito yung mga tutukan ninyo, yung tungkol sa mga kapulisan, tama naman yun, and I highly appreciate sa hakbang na ginagawa ni General Torre ngayon, na kapag pulis ka, kailangan talaga physically fit ka, and then marunong ka talaga sa marunong ka talaga dyan sa shooting, no? Fire shooting. Yung firearm shooting, okay? General General Torre, okay? Our PNP, okay? Sandali lang. Hello, Nak. Hello. Oo, nandiyan na si Master. Sandali lang, ha? Oo, ibigay mo yung gamit. Okay. O, ayan. Sa mahal nating PNP Chief, General Torre, sir, nakikiusap po si Lidimin sa inyo, sana makarating ito. Yun pong nangyayari ngayon, tulong na rin po sa inyo, no? Hindi lang about sa drugs. Alam ko na itong pagiging PNP Chief ninyo, so far ay malaking hamon sa iyo ito, but hindi lang po ang mga drugs ang inyong matutukan, kung hindi ito pong mga kasindikatuhan. Marami na po tayong mga kapatid, kababayan na nasira ang buhay dahil ito sa mga organization foundation. At huwag kayong mag-alala. Bakit? Kasi may nagtanong sa akin, bakit hanggang ngayon patuloy? Kasi wala pong nag-complain. Alam nyo ba, ang isang krimen, kahit po heinous crime yan, ang isa pong krimen, as long as wala pong nag-complain, ito po ay nanatiling tinatawag na sila ay mga inosente. Okay? Sila ay mga tawag nito, ano bang terminology ang gagamitin ko dyan, no? As long ang isang krimen ay wala pong nag-formal complaint, ito po ay wala pong charges na pwedeng ipukol sa mga yan. But as long as mayroon pong mag-complain, yan, no? Aaksyonan yan. Mahal na General Torre, mahal na PNP Chief, alam natin na maraming kinakaharap ngayon ng ating bansa, no? Bilang ordinaryong mamamayan, ay paalala lang po, no? Kasi nakakaawa na ang ating mga ibang mga kapatid. And don't worry,
kikilos po ang ating mahal na pamahalaan para sa mga organization na yan. Kasi alam nyo itong SEC, okay, ginagamit na lang ito sa mga kasindikatuhan na porket naka-registered sa SEC, no, ay ginagawa lang itong way, mas lalong nagagamit sa kasindikatuhan ang SEC. Why? No, yun kasi yung pambungad nila sa mga tao, pero yung activities, ayun na, patay kang bata ka, no? Kaya, nung si Lidimin tinanong, bakit yung organization ninyo, bakit yung ano nyo, walang SEC? For your information, walang itinatag si Lidimin na any organization, any foundation, bagamat tayo ay nais nating abutin ng ating mga mahal na kapatid, dahil may tinatawag tayong integridad. So, pag integridad ang pinag-usapan, makita man ito o hindi, gumagawa ka ng tama para sa iyong kapwa. Okay? Kasi pag sa SEC, kailangan mong mag-report, ang dami pang mga kaartihan, no? No? Bakit po ba? Ang paggawa po ba ng tama sa kapwa, kailangan pa ba nating i-registered? Kailangan pa ba nating i-registered ang paggawa ng tama, or ito na lang sa sarili natin? Tanungin natin, individual, bakit pag may magawa kang tama, kailangan pa bang ipangalandakan sa buong daigdig? Ganun ba yon? Nasaan ang integridad ang tinatawag doon? 'Di ba? So, mag-search kayo, ano nga ba ang ibig sabihin ng integridad? No? Mga mahal na kapatid, ako po ay nagbibigay po ko sa inyo ng mensahe. Yan po ay hindi ho basta-basta at wala po kong intensyon, lalo na yung sa mga grupo na organization na hatakin ko kayo papunta sa akin. No? Hindi po. Dahil itong ginagawa natin ay hindi po ito pakikipagkompetensya sa inyo, lalo ng kompetensya sa mga release-release. Marami na pong buhay ang nasira, lalo na sa mga leaders, na sila ay nagmamagandang loob lang. Ngayon, matawag silang mga scammer, no? Dahil, kung mali ang naging puno, mali na ang naging ugat nila, so, magbubunga ba ito ng kabutihan? Hindi, no? Kaya, nakakaawa ang mga leaders, katulad ng sinabi ko kagahapon, no? Sa kagustuhan na makatulong lang, si leader, ayun na, no? Nagsanla pa, nagbenta pa na para lang maipasok kayo, tapos nothing happens, kawawa si leader, no? Napahiya, ng mga, kung ano-ano, di ba? Ganun ho ang realidad, pero, huwag kayong mag-alala dahil, alam nyo ba, wala ba kayong naaamoy na something just na mga malalaking organization ito, bubuwagin ito. Lahat ng bagay ho, mayroon ng dahilan ng Diyos sa lahat ng nangyari. Okay? Kaya ako'y nalungkot sa isang organisasyon na ganun ang nangyari sa Kalaban. Noon pa man, nakita ko na something happen na hindi maganda. Nangyari nga ho, pero dalangin ko pa rin. Ang pinag-usapan kasi natin doon ay panatilihin na maganda ang relasyon natin sa bawat isa. No? Kaya nagpapasalamat ako sa ating mga leaders na lalo na sa, alam ko kung sino-sino kayo. Nagsama kasi tayo, para dyan sa leaders natin, no? Special mention ko ito, si Dato Rustom. Nagpasalamat ako sa mga kapatid na ito, na itong mga ito, kila Dato, no? Dyan sa Sambales, no? At saka sa iba pa, sila Ma'am Ardy, marami kayo, no? Sa grupo dito ng Jensan, kila Sir Charlie, no? Grupo ng Davao, no? Na nagsama-sama kasi tayo, hindi, alam nyo yan na,
hindi dahil sa kapirahan, hindi dahil sa mga pangako ng kung ano-ano, kung hindi nandoon ang malasakitan sa bawat isa. No? Nagsama tayo dahil sa malasakitan sa bawat isa, no? So, yun ho ang tamang nagiging pundasyon natin ang magmalasakitan tayo sa bawat isa. Okay. Sa pagkakataon na ito, global shutdown is paano na ho ha? Paano na po ito? Pero alam nyo ba yung nangyayari dyan sa kanila? Itong mga gira-gira nila, no? Baka magulat na lang din sila, no? Na yung mga racket-racket na yan is bigla na lang na hindi na rin sila makapagpalipad ng mga missile nila dahil sila mismo ay bumabagsak. Ibig sabihin, halimbawa, kung Iran ka, di doon mismo sasabog yung mga nais mong ipasabog sa kapwa mo. Na marami na hong pagbabago ang nangyayari. Okay? Yes po, ang hangad ko po nung active pa ang UTEC. Ni ako mismo ang Okay, speaking of UTEC, no? Alam nyo yan, no? That was 2023. Hindi ako nagkulang kay Kuya GPR, no? That was the time na pinagtulungan nila ako ni Queen, no? Dahil doon sa issue nung September 11 na mamimigay sila ng magpamudmud doon sa Philippine Arena. Ngayon, sabi ko, walang release. So, marami po ang nasirang buhay dahil maraming leaders, sila pa mismo ang nagbayad ng mga rental sa bus. Hanggang sa ganun ho ang nangyari. Alam nyo yan. O ngayon, nagkamali ba si Lidimin? Nagkamali ba ako? No? So, dapat ho, sana matuto kayo. Pero, kung dumating man ng point na may mga organisasyon, mababalitaan nyo to. Ang mga leaders po ay bigla na lang pangpusasan. Aba, kahit o sasabihin ninyo na may mga dokumento kami, may mga ganito kayo, alalahanin ninyo, walang nag-approve sa inyo para gawin nyo yan. Na? Ang masaklap, ganito yon. Pati yung mga leaders, yung mga channel leaders, limbawa, regional director ka, municipal director ka, lahat ho yun damay as an accessories crime, no? Ang tanong, pag mangyari po ba yan, sasagutin ba kayo ng mga head leaders ninyo, ng mga founder na nasa likod ng mga organisasyon na yan? Kayo ba ay sasagutin sa piyansa? Kayo ba ay sasagutin sa korte? O ayan, ano po ba ang magiging panghawakan ninyo na ano't ano man mangyari, i-covered nila kayo. Ganun po yon. Okay? So, pag-isipan nyo po ng maigi yan. Okay? Dahil, itong sinasabi ko na magkakabulagaan, na may magkahulihan, alam nyo kung bakit? Akala niyo walang kumikilos no? Akala niyo walang kumikilos. Kayong iba sasabihin, kung ganon, bakit patuloy pa rin yan sila? Kasi wala kasing nag-complain. O ngayon, ang alam ko may nag-complain na. Handa kayo ha? Pati po yung mga ano na yan. Pati po yung mga tinatawag na mga pagbebenta ng mga lupa-lupa. Sige, banat. Banat kayo dyan. No? Maraming buhay ho ang nasira dahil sa mga bagay-bagay na yan. Okay? So, tingnan nyo, habang nag-live ako, nandito naman ako, nagliligpit ako ng mga baso, charot. No? So, ganun po yon. Okay? So, mga mahal na kapatid, no? Ay, ayos po kayo. Okay? Ayos po tayo dahil sayang naman. Isipin nyo na lang lahat ng sinasabi ko tungkol doon na kapag magkahulihan, abay, wag nyo pong sasabihin na, ay, nag-ano lang naman ako, gusto ko lang naman makatulong, gusto ko lang naman hindi ho, magiging
Hindi ho magiging excuse yan. No? Magkano nga ba ang bill ng mga ganyan? Okay? Screenshot mo na lang. Okay, kasi Ma'am Marty, tingnan mo daw. Oo. Madam RD, sandali lang ha. Nag-FB live pa ako, okay? No? Mag-research kayo kung magkano, kung kaya bang piyansahan ang mga kaso na magiging kaharapin ninyo. Isipin ninyo kung sakasakaling umabot na sa puntong ganyan na magkahulihan, kayo po ba ay sasagutin ng mga foundation, ng mga organization, ang pampiyansa ninyo, o baka ang sarili niyo pang pamilya, no? Tapos ang pinakamasakit, no? Mamaritis ka pa na, ay, si ganito, member pala ng sindikato. Ay, ayan, no? Baka magulat kayo ba? Itong mga bagay nito ay paalala ko sa inyo. Okay? Pero wag ninyong babaliwalain yan kasi pag oras na nandyan na yan, alam nyo, madaling pumasok ng problema. Pero mahirap pong lusutan ang mga bagay-bagay. Ayan. Asa na wala na. So, ganun ho mga mahal ko. Isipin nyo na lang, ito bang mga sinasabi ni Lidimin? Alam nyo kung totoosin, benefits kayo rin naman ho, nagbi-benefits niyan, di ba? Okay. Buti na lang nakilala kita Ma'am Lidimin Canuto at may tamang grupo na po ako ng ilang nagtiwala pa sa akin. Yes. Kasi ho, nakakaawa ho talagang ibang mga leaders. Di ba totoo naman? Na ikaw bilang leaders, wala kang ibang hangad kung hindi maabot mo rin ang kapwa mo. Pero at the end, no, ay magiging masama ka pa. Yun yung pinakamasakit na part. Okay? Pinakamasakit na part yun. Pero, ang palala ni Lidimin, huwag ho kayong magsawang gumawa ng mabuti. Bagamat, may mga bagay na kailangan nating ililimit. Good morning! Okay? So, nag-vlog ako, naka-FB live ako, charot. So, ganun ho yun ha. Pag-isipan nyong maigi lahat ng aking mga paalala sa inyo. Hindi ho yan para sa akin. Para po sa inyo yan. Ako, lubos na lang ako nagpasalamat sa inyo. Ang mga nagtitiwala at higit sa lahat, ipinapanalangin ang ating misyon. Isang pambihirang misyon na hindi ho ito misyon na kung ano kung hindi. Ako po, kaya nga sabi ko sa inyo, kayong lahat ay itinuring kong mga bituin. Mga bituin na kailangan pagningningin dahil naniniwala po ako na kahit ho siguro ikaw ang pinakamasamang nilalang sa buong mundo, kahit papano may nantitira pa rin kabutihan dyan sa puso mo. Okay? So, ganun yon. And thank you so much sa Family Amil Hasan, in behalf sa Family Amil Hasan, no? Itong lufasog na ito, no? Ay nako, may mga surprise, no? Anyway, para sa akin yung mga bagay-bagay, hayaan nyo, itong mga kaguluhan na ito ay paraan ito para tayong lahat ay magkakaisa. Alam nyo kung bakit? Parehong walang magawa. Basta si Lidimin po, bukas ang aking puso, bukas ang aking pintuan, pati bintana, bubuksan ko para sa inyo, pati fire exit, bubuksan ko para sa inyong lahat. Okay? May mga pagkakataon lang na pagsilidimin, no? Nandun kasi yung bagsik, kasi nandoon yung pagdidisiplina na tinatawag. Alam nyo ang nanay, no? Maski magbunganga yan, no? Alam nyo ang isang nanay, magbubunganga talaga yan. So, mga mahal kong kapatid, no? Ako'y nagpapasalamat po sa tiwala na ibinigay ninyo sa akin, no? Higit sa lahat, purihin talaga ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? At sa ngayon, no?
ang masasabi ko na lang talaga is pagtibayan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Nandito ho ako sa lugar ng aking asawa. Kasi, ano yan, nagyaya yung asawa ko kaya mag-harvest kami ng gabi. Gabi siya, napakalagkit, no? Kaya, silidimin, masarap pala yun, yung gabi, gisa-gisa mo siya, tapos lagyan mo siya ng malunggay, lagyan mo lang siya ng kahit yung dried na hipon na mali, hindi siya heavy, kalkag, kumbaga sa amin dito, kalkag kung tawagin, no? Yung pinatuyong hipon na maliliit, no? Tapos gisa-gisa mo siya, tapos may sili, o yan, katulad nito, no? Katulad ho nito, okay? Ano ba yan? May text ka na? Hindi, mayroong mga ano yan, Mga ayuda? may mga bunga yung mga langka na doon yung mga sako, no? Malawak ho dito, ayan, no? Nandun pa sa likod. So nagyaya yung asawa ko kasi yung tinanim naming kalamansi, ano yon, nasa 15 kapuno. Tapos sabi ko, doon malapit sa ilog, magtanim kami ng maraming malunggay. Tapos mag-harvest din kami ng mga kamote, mga saging, no? Kaya ganon. Ganon po, okay? Dito yon. Ayun yung okra nila, oh. So, masarap, no? Masaya yung ganito, no? Sa probinsya. Kaya sabi ko sa asawa ko, tara na, mag-ano tayo, no? So, nagpasalamat din ako sa asawa ko, no? At, ganon lang ho, yung magkaroon tayo ng anak, magkaroon tayo ng asawa na bagamat hindi naman po sa karangyaan, ay nandun ang mahalaga, may kapayapaan ang bawat pamilya, no? Aanhin natin yung mga kayamanan na yan kung ang mga pamilya ay nag-aaway-away na, hindi na nagkakasundo-sundo, no? So, at sa ganitong buhay, simple lang, ayan, maririnig mo yung mga huni ng ibon, no? Maramdaman mo yung kalikasan kung papaano ang Diyos napakabuti niya. Kasi ang Diyos bago nilikha ang tao, mas naunang nilikha niya ang mga ibon, yung mga hayop, mga puno. Dahil ang Diyos bago niya nilikha ang tao ay inihanda na niya ang lahat ng pangangailangan nito. Pero ang tao walang kabusugan. Okay? Katulad nito. So, actually mamaya, yan, magti-trip na naman ako mamaya. No? So, malawak yung area nila dito, mga niyog. Ayan. Ito mamaya, kukunin ko to para itanim ko to. Okay? Meron silang okra. Asan na yon yung okra na ito? O, ayan, no? O, diba? Kaya, kung gusto mo maggulay ng mga okra mamaya, pitas ka lang. Ayun yung mga talbos. O, mga malunggay. Tapos yung puno na yan, yung ano na yan, gaway-gaway kung tawagin sa amin, no? Ay, ang sarap niyan. Gamot yan sa high blood, oh. Di ba? So, ganon lang po yun. Masarap sa probinsya, no? Masarap sa probinsya. Kaya, hinihimo ko nga yung iba. Umuwi na kasi mga probinsya ninyo. Huwag niyong antayin na bigwan dyan. Kala ninyo natutulog yung bigwan. So, mamaya ho, pupunta kami doon, oh. Doon, kasi malawak yan doon. Tapos doon sa Sapa, no? At saka si Lidimin, mahilig magkulikta ng mga bato sa Sapa. So, ganun po yun. Diba? So, mga mahal kong kapatid, no? Dapat ho, no? Katulad ng sinasabi ko noon pa man, para ho, maging maayos ang lahat, kailangan maibalik, no, sa mahalika o lupasog, no, itong bansa natin, no. Huwag kayong panghinaan ng loob, okay? Pero ako, nagpaalala na ako sa inyo, ha? Kaya baka biglang anuhan kasi ho, may sabi ko sa inyo, di ba? Tingnan nyo si Elon Musk at saka si Donald Trump ngayon, no? Nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Ano ang nagiging punot dulo? Pera pa rin. And of course, the power. Ay nako, alam niyo si Lidimin maritis din to.
So, ganun lang yon mga mahal kong kapatid. No? Paalala ko lang sa inyo, pagkagising ninyo, bago kayo mag-umpisa ng inyong mga gawain, magpasalamat kayo sa Panginoon. Binigyan pa kayo ng pagkakataon. No? Na nagising kayo. No? Yung paghinga natin, nakakahinga tayo ng libre. Yung iba ngayon sa ospital, no? Nakakalungkot kasi ang kanilang paghinga ay binabayaran. No? So, huwag niyo kalimutan magpasalamat kayo sa kataas-taasan, no? Pagkagising niyo sa umaga. O baka naman yung iba sa inyo, kakain na lang, hindi man lang marunong magpasalamat, no? Naalala ko yung boss ko dati, no? Pag mag-prayer siya, Panginoon, maraming salamat, kutsara, tinidor, baso, plato, yung mga tipong ganun, pero nakakatuwa din, no? What I mean is, malaki o maliit man ay dapat nating bigyan ng kapurihan ang kataas-taasan. O baka naman pagtulog ninyo, hindi na kayo nakapagpasalamat. Magpasalamat kayo sa buong maghapon na naging maayos, no? Ang takbo ng inyong mga buhay maghapon, na safe kayo na maghapon, no? Na pinangunahan kayo sa mga activities ninyo, halimbawa sa mga biyahe ninyo. Baka yung iba nakalimutan ng pagpapasalamat. No? So, wag nating kalimutan yan. Ito, mga paalala ko lang sa inyo. Okay? Kasi alam nyo bang mama ko, no? Kung nakita niyo yung mama ko is 78 years old. Pero, nanotice ko talaga siya na, kasi noon pa man, kahit bata pa kami, ang mama ko ganun talagang gawain niya. Talagang nagpe-pray. At isa yan sa mga character ng nanay ko na nasundan ko, charot, no? Hindi sa pagbubuhat ng sarili na talagang ayun na magpapasalamat siya, no? Kaya yung mama ko sa edad niyang 78 years old, oh my God, no, parang hindi siya 78 years old at talagang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang mama ko sa edad niyang ganyan, she's healthy, no? Very healthy. Minsan lang, dahil nga siguro sa kanyang edad, yung may mga bawal na hindi dapat niyang kainin, minsan, hindi natin maiwasan, no? Ay, na kinakain niya, sabi mo, kung saan yung bawal, yun ang masarap, charot. No? So, yun, paminsan-minsan, pero my mother, na-notice ko talaga sa kanya, at the age of 78 years old, wow, parang hindi mo siyang mahalat ng 70, para lang siyang mga 58, 59, charot, no? Tumawad pa no? So, ganun. Kasi, na-notice ko talaga sa nanay ko, no? Yung ano siya, yan, isa pa yan, palasimba siya, no? Na-notice ko talaga sa nanay ko yon, no? Na talagang, yun ang isa sa mga karakter ng nanay ko, na talagang hinangaan ko bilang anak niya. Yung nagsisimba siya lagi, talagang nagpapasalamat siya, talagang nandoon, no? Itong sinasabi ko ay hindi para magbida-bida sa inyo. Sana, maging inspirasyon na sino man sa atin, alam mo yung mapagdalangin ka sa Diyos, no? Ay talagang binibigyan ka niya ng proteksyon, no? Binibigyan ka niya ng proteksyon. Kaya, mga mahal kong kapatid, sana sa pagkakataon na ito, no? Ay iiral pa rin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Ako man ho ay sinubok, no? Sinubok din ako. Hindi lang ho kayo, pati lang si Dimin. Pero, purihin talagang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Bakit? Lahat ho yun, nalagpasan. Higit sa lahat, ang sarap po ng pakiramdam na magpatawad ka ng kapwa mo. Ako ho, talagang proving ko yan. No? Na, bagamat, wala kasing perfect. Kahit anong relasyon, friendship, lahat ng klaseng relasyon, no? Wala hong perfect, no? Pero ang pinaka-the best na bagay, no? Yung bang mai-release mo sa iyong puso ay ang pagpapatawad.